Umalis ka nga rito. Nakakahiya sa mga bisita ko na may nakatricycle na pumunta. Sigaw ng bride habang tinulak palabas ng gate ang matandang babaeng kagagaling lang sa tricycle. Nadapa sa basang semento at napahawak sa tuhod na may bahid ng dugo. Wala kang lugar sa kasal ko, nakakahiya ka. Tawanan, bulungan, at mapanghusgang mga matang sumaksak sa kanyang dignidad habang pilit niyang pinupulot ang sobre na mutik nang mabasa ng ulan. Isa lang siyang mukhang pulube sa paningin nila. Isang istorbo sa perpektong araw ng bride. Hindi nila alam, iyon ang araw na may lihim na babangon. Dahil sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng simbahan at lumabas ang groom. Napatigil si eksenang hindi niya inaasahan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Huminto ang tricycle sa tapat ng isang napakamagarbong simbahan. Puting marmol ang hagdan. Mataas ang haliging tila umaabot sa langit. At ang pinto'y bukas na parang paanyaya sa mga taong sanay sa yaman at karangyaan. Sa loob may ilaw na kumikislap kahit umuulan. Sa labas, ang langit ay mabigat at kulay abo. Parang may dalang pasya. Hindi agad bumaba ang pasahero. Umugong lang ang makina ng tricycle. May bahid ng pag-aalinlangan ang tunog. Sa loob, dahan-dahang gumalaw ang kortinang kupas. Lumitaw ang isang kamay, kulubot, nanginginig at mahigpit na nakahawak sa isang maliit na sobre. Basa na ang gilid nito, tila nasagi ng ulan o pawis, o marahil ng parehong bagay. Sa harap ng sobre may pangalan na isinulat sa lumang tenta, Adrian. Si Aling Rosa. Lumang bestida ang suot niya. Mapusyaw na asul na dati marahil ay maganda, pero ngayon may kupas na mga tupi at bakas ng maraming laba. Ang sandalyas niya ay manipis, ang strap ay bahagyang napunit. Pawisan ang noo niya kahit malamig ang hangin at nanginginig ang tuhod habang ibinababa ang isang paa sa semento. Ang ulan ay marahang tumutulo, sapat para mag-iwan ng maliit na bilog sa lupa. Parang mga mata ng mga taong nakatingin. Huminga siya ng malalim. Makikita na katang muli. Kahit minsan lang. Bulong niya. Halos hindi marinig sa pagitan ng patak ng ulan at busina ng mga sasakyang dumaraan. Hindi niya alam kung tatanggapin siya. Hindi niya alam kung papayagan siyang pumasok. Hindi niya alam kung may lugar ba siya sa araw na yon. Pero alam niya ang kailangan niyang subukan. Dahil ang pagkakataong ito, ang araw na ito ay maaaring ang huli. Bumaba siya ng tuluyan. Kumapit ang sandalya sa basang semento. Muntik nang madulas. Napahawak siya sa gilid ng tricycle at ang driver, isang lalaking may edad na rin. Mabilis na sumilip. Okay lang po kayo, Nay? Tanong nito, may halong pag-aalala. Tumango si Aling Rosa. Salamat iho, dito na lang. Sagot niya at pilit nang ngumingiti. Inabot niya ang bayad, mga bariyang maingat niyang binilang kanina pa. Tinanggap naman iyon ng driver at saglit na tumingin sa simbahan. Sa mga ilaw, sa mga taong naka-Amerikana at bestida na dumaraan sa gate. May kasal po ba? Tanong nito. Oo, sagot ni Rosa. Kasal ng anak ko. Hindi na nagtanong ang driver. Tumango na lang siya at parang may nais sabihin pero piniling manahimik. Umandar ang tricycle. Iniwan si Rosa sa harap ng gate na tila mas mataas pa sa mga pangarap na matagal niya nang binitawan. Sa loob ng bakuran may mga bodyguard na nakapwesto. May mga bisitang bumababa mula sa mamahaling sasakyan. Itim, puti, pilak. Mga pintong otomatikong bumubukas. Mga payong na inilalahad ng mga tauhan. Ang hangin ay puno ng pabango at kumpiyansa. Ang ulan ay tila walang kapangyarihan doon. Si Rosa ay tumayo sa gilid. Pinupunasan ng kamay sa bestida. Tiningnan niya ang sarili. Ang gusot, ang basa.
ang mga marka ng pagod. Inayos niya ang buhok, hinila pababa ang laylayan ng bestida, at muling hinigpitan ang hawak sa sobre. Adrian, sa bawat takbang palapit sa gate, parang mas bumigat ang paa niya. Parang may humihila pabalik. Mga alaala ng mga pintong isinara. Mga salitang binitawan noon pa. Wala kang lugar dito. Hindi ka pwede. Hindi ka kabilang. Ngunit naroon din ang isa pang tinig. Mahina pero matatag. Anak ko siya. Huminto siya sa harap ng gate. Isang guard ang sumulyap. Mula ulo hanggang paa. Saglit na nagtagpo ang mga mata nila. Sa tingin ng lalaki, may tanong o paghuhusga na hindi na kailangang bigkasin. Pasensya na po, sabi ni Rosa na magalang, halos pabulong. May kasal po dito at nandito po ang anak ko. Itinaas ang guard ang kilay. Sa likod nito, may isa pang staff na napatingin at saka napangiti ng bahagya. Isang ngiting mabilis ding nawala, pero sapat para tumusok. May imbitasyon po ba kayo? Tanong ng guard. Dahan-dahang inilabas ni Rosa ang sobre. Nanginginig ang kamay niya habang inabot iyon. Parang anumang sandali ay maaari itong mahulog. Basa na ang isang sulok at ang papel sa loob ay mukhang luma. Pero maingat na plenansya. Opo, sagot niya. Eto po. Hindi pa ito binubuksan. Hindi pa tinitingnan ang laman. Ang sandaling iyon ay parang huminto. Ang ulan, ang ingay, ang paghinga ni Rosa. Sa loob ng sobre, naroon ang mga salitang matagal niyang iningatan. Mga salitang hindi niya kailanman inakalang mababasa niya sa ganitong araw. Habang hinihintay ang susunod na sasabihin ng guard, bumalik sa kanya ang alaala ng gabing iyon. Ang unang beses niyang marinig ang iyak ng sanggol. Ang init ng maliit na katawan sa dibdib niya. Ang pangakong binitawan niya sa sarili. Hindi kita pababayaan. Ngunit ang mundo ay may sariling plano. Isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw sa loob ng bakuran. May grupo ng mga bisita na dumaraan. Naka-designer gown. May hawak na payong na parang aksesorya lamang. May isa sa kanila ang sumulyap kay Rosa. Saka nagbulungan. Hindi niya narinig ang mga salita. Pero ramdam niya ang bigat ng mga mata. Huminga siya ng malalim muli. Makikita na kitang muli. Ulit niya sa sarili. Mas mahina pa sa una. Kahit saglit lang. Sa di kalayuan, tumunog ang kampana ng simbahan. Isang mahabang huni na parang paalala na nagsisimula na ang seremonya. Sa loob, may musika na marahang umaangat. Sa labas, si Aling Rosa ay nakatayo pa rin. Hawak ang sobre. Basa ang bestida at puno ng takot at pag-asa ang puso. Hindi niya alam na ang bawat patak ng ulan sa sandaling iyon ay parang bilang paabante sa isang katotohanang matagal nang naghihintay. At sa loob ng sobre, sa ilalim ng pangalan, may isang lihim na sa araw na yon ay hindi na mananatiling tahimik. Sa loob ng bakuran ng simbahan, parang hiwalay na mundo ang nagaganap. Isa-isang huminto ang mga mahahabang limousine sa driveway. Tahimik pero makapangyarihan ang paggalaw ng mga ito. Itim na intim, makintab, walang kahit anong bakas ng ulan sa salamin dahil may mga tauhang handang magbukas ng pinto sa eksaktong sandali. Bumubukas ang mga pinto at mula roon ay bumababa ang mga bisitang bihis na bihis. Parang palabas sa fashion magazine. May bodyguards na nakapwesto sa bawat gilid. Diretso ang tindig, seryoso ang mga mukha. Walang ngiti, walang kibot. Parang bawat kilos ay may binabantayang halaga. Sa loob ng simbahan, tumutugtog na ang organ. Malalim ang tunog. Umaalingaw-ngaw sa kisame. Dumadaloy sa bawat upuan. Sa bawat bulong ng mga bisita, ang mga ilaw ay tama lang ang liwanag. Hindi masyadong maliwanag. Hindi rin madilim.
sapat para ipakita ang ganda ng mga puting bulaklak. Ang mahabang carpet at ang altar na puno ng disenyo at karangyaan. Grabe, parang royal wedding. Bulong ng isang babae sa katabi niya habang inaayos ang mamahaling hikaw. Kasi ba naman, sino bang hindi? Bilyonaryo kaya ang groom? Sagot naman ng isa pa. May halong paghanga. Sa harap nakaupo ang mga VIP, mga negosyante, politiko, kilalang personalidad. May ilan na tahimik lang. May ilan na panay ang tingin sa relo. Pero lahat may iisang ekspresyon. Expectation. Dahil hindi ito ordinaryong kasal. Ito ang kasal ni Adrian. Si Adrian Valero ay kilalang bilyonaryo. Batang-bata pa pero hawak na ang ilang malalaking kumpanya. Tahimik, disiplinado, bihirang umite sa publiko. Para sa marami, siya ang perpektong larawan ng tagumpay. Mayaman, matalino. May paparating na magandang asawa. Sa isang gilid ng simbahan, nakatayo si Adrian sa harap ng salamin. Maayos ang suot na tuxedo, eksaktong sukat, walang gusot. May assistant na bahagyang nag-ayos ng cufflinks niya. Sir, 5 minutes na lang po, sabi ng coordinator. Tumango si Adrian. Okay? Sa salamin, malinaw ang itsura niya. Kalmado, kontrolado. Pero sa loob may kakaibang bigat. Parang may kulang. Parang may bagay na hindi mapakali. Kahit wala siyang maipaliwanag na dahilan. Sumagi sa isip niya ang litrato. Ang lumang litrato na ibinigay ng private investigator. Ilang araw lang ang nakalipas. Isang matandang babae, payat, simple ang suot. Nakatayo sa harap ng isang barong-barong. Si Rosa. Hindi niya alam kung bakit. Pero mula nang makita niya iyon, may kung ano nang gumalaw sa kanya. Isang pakiramdam na matagal niya nang hindi nararamdaman. Parang may bahagi ng sarili niyang gustong umuwi. Sir, ulit ang assistant. Oo. Tsaka tumingin muli sa salamin. Let's go. Sa kabilang dulo naman ng simbahan, sa bridal room, ibang enerhiya naman ang namamayani. Naroon si Monica. Nakaupo siya sa harap ng malaking salamin. Suot ang mamahaling wedding gown na espesyal na ipinagawa sa abroad. Detalyado ang borda. Mahaba ang trend, perpekto ang bawat tahi. May stylist na maingat na nag-aayos ang buhok niya, habang may isa pang inaayos ang belo. Make sure na walang kahit anong mali. Malamig niyang sabi, hindi tumitingin. Ayoko may makasira sa araw na to. Yes, ma'am. Mabilis ang sagot ng stylist. Sa salamin makikita ang ngiti ni Monica. Hindi masaya, kundi kumpiyansa. Ito ang araw na inaasahan niya. Ang araw na magiging kanya ang lahat. Ang apelido, ang posisyon, ang mundo ni Adrian. Nasaan ba ang security? Tanong niya. Nakaposisyon na po lahat? Sagot ng assistant. Walang makakapasok ng walang clearance. Tumango si Monica. Good. Ayoko may kung sino-sino makaka-eksena. Hindi niya alam na hindi malang sumagi sa isip niya na nasa labas ng gate ay may isang babaeng nakatayo sa ulan. Hawak ang sobre at bitbit ang isang katotohanang kayang gumiba sa perpektong araw niya. Crosscut. Sa labas ng simbahan, si Aling Rosa ay bahagyang lumayo sa gate. Tumabi siya sa isang poste at pilit na pinupunasan ang basang bestida. Hinaplos niya ang laylayan, inayos ang gusot, at pinunasan ng kamay sa tela na halos wala nang masipsip na tubig. Tumingala siya sa timbahan. Napakaganda, napakalaki. Parang hindi totoong lugar para sa isang katulad niya. Sa loob, naririnig niya ang musika. Malinaw kahit nasarado ang pinto. Nakaramdam siya ng kaba. Paano kung hindi siya papasukin? Paano kung tama ang lahat ng takot niya? Hinigpitan niya ang hawak sa sobre. Para sa ito, bulong niya. Parang kausap ang papel. Kahit hindi mo ako kilalanin, gusto ko lang malaman mo. May dumaan na bisita sa harap niya. Napatingin sandali.
tsaka umiwas ng tingin. May isa pang sumulyap at tsaka nagtaas ng kilay. Si Rosa ay hindi na nagulat. Sanay na siya. Pero sa kabila ng lahat, hindi siya umalis. Sa loob ng simbahan, tumayo ang mga bisita. Tumigil ang bulungan. Lalong lumakas ang organ. Malapit nang magsimula ang kasal ng siglo. At sa pagitan ng puting bulaklak, sa loob at ng basang semento sa labas, dalawang mundong hindi kailanman dapat magtagpo ang dahan-dahang papalapit sa isa't isa. Kahit walang nakakaalam kung anong kapalit. Tumunog ang takong ng isang babae sa sementadong daan habang dumaraan sa harap ng gate. Sumunod ang isa pa, tapos isa pang grupo. Ang bawat takbang ay may kumpiyansa, may tunog ng kayamanan. Sa likod nila si Aling Rosa ay nananatiling nakatayo. Tahimik, basa at halatang hindi kabilang sa eksenang iyon. Next po, malamig na sabi ng guard sa harap ng gate. Napatingin si Rosa. Napalunok. Dahan-dahan siyang lumapit. Hawak pa rin ang sobre na parang anumang sandali ay maaaring mawala. Pasensya na po. Maingat niyang sabi. May kasal po dito. Tiningnan siya ng guard mula ulo hanggang paa. Hindi man lang tinago ang pagtingin. Mula sa kupas sa bestida, sa basang sandalyas, hanggang sa mga tuhod na nanginginig sa lamig at kaba. Invitation niyo po? Tanong nito. Opo. Sagot ni Rosa na mabilis ay nilabas ang papel mula sa sobre. Nanginginig ang daliri niya habang inaabot iyon. Hindi ito makintab, hindi embossed, hindi rin nakaprint. Isang lumang papel lang na may sulat kamay. May pangalan, may petsa, may perma. Kinuha ng guard ang papel, saglit na tiningnan, at saka napakunot noo. RSVP? Tanong niya. Ha? Napatingin si Rosa. Anong RSVP po? Nagkatinginan ng dalawang staff sa gilid. May isang napangiti. Hindi man malakas pero sapat para marinig. Nay, ngayon lang po ba kayo naka-attend ng kasal? Tanong ng isa na may halong biro. Saan po ba kayo galing? Dagdag ng isa pa. Mukha ho kayong naligaw. May dumaan na bisita sa likod nila. Nakarinig ng usapan at napalingon. Sumunod ang isa pa. Unti-unting nagkaroon ng mga matang nakatingin. Mapanuri at mapanghusga. Napayuko si Rosa. Pasensya na po. Ulit niya. Hindi ko po alam yung RSVP. Basta po anak ko po yung ikakasal. Napatawa ang isang staff. Anak niyo po? Tanong niya sabay tingin ulit mula ulo hanggang paa. Sino po, Nay? Hindi agad nakasagot si Rosa. Parang natuyo ang lalamunan niya. Sa isip niya, malinaw ang pangalan. Pero sa bibig niya, parang mabigat banggitin. Si Adrian po. Mahina niyang sabi. Parang may sumabog na katahimikan. Sandali lang. Tapos ay napalitan ng pigil na tawa. Adrian? Si Sir Adrian Valero po? Tumango si Rosa. Pilit na hinaharap ang mga tingin. Opo. Nagkatinginan ng mga staff. May isa na umiling. May isa na napabuntong hininga. Nay, sabi ng guard na ngayon ay matigas na ang boses. Hindi po basta-basta nakakapasok dito. High-profile event po ito. Hindi po ako manggugulo. Mabilis sa sagot ni Rosa. Gusto ko lang po siyang makita. Kahit saglit lang. Hindi po pwede, sagot ng guard. Wala ho kayong RSVP, wala rin ho kayong pangalan sa listahan. May isang babaeng staff ang lumapit, hawak ang tablet. Wala po talaga, sabi niya matapos mag-scroll. Wala pong Rosa dito. Parang may humigpit sa dibdib ni Rosa. Baka po mali lang, sabi niya na halos pabulong. Matagal na po akong wala. Baka po. Nay, putol lang guard. Please lang po. Huwag niyo na kaming ilagay sa alanganin.
Sa likod nila may narinig na bulungan. Pulubi ba yan? Tricycle pa talagang sinakyan? Grabe, pati ba naman dito may ganyan? Sa bawat salita ay parang maliit na bato na ipinupukol sa kanya. Isa-isa, paulit-ulit. Napahawak si Rosa sa sobre. Ramdam niyang pagkakabasa ng papel sa loob. Ramdam niya rin ang bigat ng mga taon na parang bumalik lahat sa iisang sandali. Hindi po ako pulubi. Mahina niyang sabi. Halos sa sarili. Isa po akong ina. Ngunit walang nakinig. Isang guard ang bahagyang humarang. Inalayo siya ng kaunti sa mismong gate. Dito na lang po kayo, sabi niya. Hintayin niyo na lang po na matapos. Hindi po ba pwedeng? Nagsimula si Rosa, pero hindi niya itinuloy. Nakita niya ang itsura ng guard. Sarado na ang isip. Sarado na ang pinto. Sa loob ng bakuran, narinig ang pagtaas ng musika. Malapit na talagang magsimula. Si Rosa ay tumingin sa simbahan. Kita niya ang pintuan. Kita niya ang ilaw. Kita niya ang mga taong pumapasok. Nang walang hadlang. Sa isang iglap, parang bumalik ang lahat. Ang mga pintong isinara sa kanya noon. Ang mga salitang binitawan. Hindi ka pwede, hindi ka kabilang. Pinunasan niya ang pisngi niya. Hindi niya napansin na may luha na pala. Pasensya na po. Sabi niya ulit. Mas mahina pa sa una. Tumalikod siya ng bahagya, pero hindi pa tuluyang umalis. Parang may umaasang may tatawag, may magsasabing, sandali lang. Sa halip ay may isa pang staff ang napangiti. Sabay sabi sa katabi, grabe, saan kaya yan galing ano? Naglakad si Rosa palayo ng ilang hakbang. Huminto at saka maling inayos ang bestida. Pinagpag niya ang laylayan kahit wala namang saysay. Tumingin siya sa hawak na sobre. Basang-basa na ang sulok. Anak, bulong niya. Halos walang tunog. Narito na ako. Sa likod niya nagsara ang gate ng bahagya. Hindi tuluyan, pero sapat para ipaalala kung nasaan ang hangganan. At sa loob ng simbahan, walang kaalam-alamang room na ilang metro lang ang layo, may isang babae nang pinipigilang makapasok. Isang babaeng buong buhay na naghihintay sa sandaling ito. Tumigil ang lahat ng marinig ang tunog ng takong na papalapit. Hindi basta lakad, may diin, may yabang, may kasamang kumpiyansang sanay sundin. Lumingon ang staff. Ang guard na kanina ay nakipag-usap kay Aling Rosa ay bahagyang tumuwid ang tindig. Dumating ang bride. Si Monica. Nakaputing robe siya. Bukas sa harap para hindi masira ang gown sa loob. May assistant sa likod niya, hawak ang laylayan. At dalawa pang babae ang nakasunod. Parehong seryoso ang muka, kahit hindi pa siya nakagown. Malinaw kung sino ang may kontrol sa lugar na iyon. Huminto si Monica ilang hakbang mula kay Aling Rosa. Hindi siya agad nagsalita. Minata niya ang matanda mula ulo hanggang paa. Isang basang buhok, ang kupas sa bestida, ang sandalyas na may bahagyang putol sa strap, ang sobre na mahigpit na hawak na parang huling sandigan. Tumagal ang tingin, sinasadya. Ano to? Tanong niya sa guard na malamig ang boses. Bakit may ganyan dito? Napalingon ng guard. Ma'am, wala po siyang RSVP. Tumango si Monica, pero ang tingin niya hindi umalis kay Rosa. Hindi lang RSVP ang problema, sabi niya. Itsura pa lang mali na. May ilang bisita sa paligid ang napahinto. May narinig na bulungan. May mga matang unti-unting tumuon sa eksena. Si Rosa ay nakatayo lang, hindi niya alam kung saan ilalagay ang sarili. Gusto niyang magsalita, pero parang nawawala ang boses niya. Pasensya na po, mahina niyang sabi. Gusto ko lang po sana. Hindi pa niya natapos. Hindi. Putol ni Monica at diretso ang nakatingin nito sa kanya. Hindi pwede rito ang mga ganyang klase. Parang may tumigil na hangin. Nakakahiya.
Dagdag pa ni Monica, mas malakas ngayon. Tingnan mo nga ang lugar. Kasal to, hindi feeding program. May ilang nakarinig ang napasinghap. May iba namang napangiti. Parang may aliw na nakuha. Namula ang mukha ni Rosa. Ramdam niya ang init kahit malamig ang ulan. Bumigat ang hawak niya sa sobre. Hindi po ako mamamalimos. Sabi niya na nanginginig ang boses. Ako po ang ina ni... Enough. Putol ulit ni Monica. Sabay taas ang kamay. Ayoko nang marinig. Lumingon siya sa guard. Paalisin niyo na yan. Isang utos lang, walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Nagkatinginan ng mga guard. Isa sa kanila ang lumapit kay Rosa. Nay, sumunod na lang po kayo. Sabi nito, na halatang alanganin pero sumusunod. Napaatras si Rosa ng isang hakbang. Sandali lang po. Pakiusap niya. Gusto ko lang po talagang wala kang lugar sa kasal ko. Malamig na sabi ni Monica. Sabay harap muli kay Rosa. Nakakahiya ka. Parang may pumutok sa loob ng dibdib ni Rosa. May tumawa sa likod. Isang maikling tawa pero sapat na para marinig. Tricycle lang talagang sinakyan? Bulong ng isang bisita. Tapos ikiklaim na ina ng groom? Grabe naman ang lakas ng loob. Sagot ng isa pa. Unti-unti lumalapit ang mga mata para bang palabas ang nangyayari at si Rosa ang pangunahing eksena. Hinawakan siya ng guard sa braso. Hindi marahas pero malinaw ang intensyon. Ma'am, sabi ng guard kay Monica, sa labas na lang po namin siya dadalhin. Siguraduhin na niyo, sagot ni Monica. Ayoko makita yan dito ulit. Habang hinihila palayo si Rosa, nadapa siya ng bahagya. Dumulas ang sandalyas sa basang semento. Muntik nang mahulog ang sobre, pero nasalo niya agad. Pasensya na po. Paulit-ulit niyang sabi. Hindi na alam kung kanino. Pasensya na po. Walang sumagot. Sa gilid may isang staff na umiling. May isa pang napailing din, pero walang umimik. Si Monica ay tumalikod na. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Let's go, sabi niya sa assistant. Ayoko madali ang kasal dahil sa gulo. Habang papasok siya sa simbahan, naglakad siya na parang walang nangyari. Parang walang matandang babaeng halos mawasak sa labas. Parang wala siyang sinasabing salitang kayang mag-iwan ng peklat. Sa likod niya, sa may gate, si Rosa ay nakatayo ulit. Mas malayo na ngayon. Basa ang tuhod, nanginginig ang kamay, at namumula ang mata. Tiningnan niya ang simbahan. Kita niya ang pinto. Kita niya ang liwanag. Anak, bulong niya na halos walang tunog. Andito na ako. Pero sa sandaling iyon, para sa lahat ng nakarinig at nakakita, isa lang siyang istorbo. Isang kahihiyan. At hindi pa alam ni Monica, hindi pa alam ng kahit na sino, na ang simpleng utos na yon ang magsisimula ng pagbagsak ng perpektong araw na pilit niyang kinokontrol. Pagbabalik tanaw. Parang may pumutok sa loob ng ulo ni Rosa. Sa gitna ng ulan, sa harap ng simbahan, habang nakatayo siya tila walang halaga sa paningin ng lahat. Biglang bumalik ang isang alaala. Isang alaala na pilit niyang kinukuble sa pinakalikod ng kanyang isipan. Isang maliit na silid, mainit, walang bintana, amoy gamot at pawis. Batang-bata pa siya noon. Si Rosa, hindi pa aling Rosa noon, kundi isang dalagang katulong na halos 14 oras magtrabaho sa isang malaking bahay. Manipis ang katawan, payat, pero matibay ang loob. Sa araw, naglilinis siya ng sahig na hindi kanya. Sa gabi, umiiyak siya ng tahimik sa isang sulok na parang hindi tao. At sa araw na yon, hawak niya ang isang sanggol. Maliit, mapula ang muka, mahina ang iyak. Parang nauubusan ng lakas. Anak, pabulong niyang sabi
Habang niyiyakap ang sanggol, nanginginig ang kamay niya pero mahigpit ang hawak. Para bang kung bibitawan niya, mawawala na ang lahat. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae. Maayos ang bihis, matikas ang tindig. Malamig ang mga mata. Sa likod niya, 2 tauhan ang sumunod. Yan na yun? Tanong ng babae, walang emosyon. Opo, sagot ng komadrona. Malusog po ang bata. Lumapit ang babae. Tiningnan ng sanggol at parang tiningnan lang isang bagay na kailangang desisyonan. Lalaki, sabi niya. Mabuti. Napaatras si Rosa. Huwag po, mabilis niyang sabi. Sa akin po ang anak ko. Tumingin naman ang babae sa kanya ng diretso at malamig. Hindi ka pwede sa buhay ng batang yan, sagot nito. Parang sinampal siya ng salitang yon. Pero anak ko po siya, umiiyak na sabi ni Rosa. Hindi ko po siya ipamimigay. Lumapit ang isang lalaki, ang ama ng bata. Hindi niya ito tiningnan ng buo. Nakayuko lang siya at parang duwag sa sariling desisyon. Rosa, sabi ng lalaki na mahina. Ganito na lang talaga. Ganito? Sigaw ni Rosa. Kukunin niyo ang anak ko? Para sa ikabubuti niya naman to. Sagot ng babae. Hindi ka naman makakapagbigay ng buhay na nararapat sa kanya. Magiging mayaman siya. Dagdag ng isa. May edukasyon. May pangalan. Napailing si Rosa. Hindi perang kailangan niya. Umiiyak niyang sabi. Ina ang kailangan niya. Pero wala nang nakinig. Isang tauhan ang lumapit, pilit inaabot ang sanggol. Mas humigpit ang yakap ni Rosa. Please, maawa po kayo, sigaw niya. Sa isang iglap, kinuha ang bata mula sa bisig niya. Umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol. Malakas, matinis, parang ramdam ang pagkawala. Anak! Sigaw ni Rosa na pilit na humahagulgol. Tinulak siya palayo. Natumba siya sa sahig. Ramdam niya ang sakit. Pero mas masakit ang pakiramdam na unti-unting lumalayo ang iyak ng anak niya. Lumabas sila ng bahay. Sumugod si Rosa palabas. Walang suot na tsinelas. Hawak ang kumot na naiwan sa kamay niya. Nakita niya ang kotse. Itim, makintab, handang umalis. Sandali! Sigaw niya habang tumatakbo. Ibalik din niyo ang anak ko! Humabol siya sa kotse. Nanginginig ang paa. Ngunit mabilis ang sasakyan. Sa bintana, saglit niyang nasilayan ng sanggol. Umiiyak, hinahawakan ng ibang kamay. Anak! Huling sigaw niya. Umandar ang kotse at unti-unting nawala sa paningin niya. Naiwan siya nakaluhod sa kalsada. Umiiyak, sumisigaw. Parang naputol ang kalahati ng kanyang pagkatao. Bumalik ang tunog ng ulan sa kasalukuyan. Bumalik ang liwanag ng simbahan. Bumalik ang mga matang nakatingin sa kanya na parang wala siyang kwenta. Si Rosa ay nakatayo pa rin sa labas ng gate. Nanginginig. Hindi niya na namalayang may luha na pala siyang tumutulo. Halo ng ulan, halo ng alaala. Hinawakan niya ang dibdib niya at parang may mabigat na nakaipit doon. Hindi kita binitawan, bulong niya. Pero kinuha ka nila. Tiningnan niya ang sobre. Ang tanging ebidensya na may karapatan pa rin siya at naroon. Na may anak pa rin siya. Sa loob ng simbahan, tumunog muli ang organ. Mas malakas na ngayon. Malapit nang magsimula ang seremonya. At sa pagitan ng kasalukuyan at nakaraan, isang katotohanan ang muling bumangon. Isang ina ang inagawan ng anak at isang anak ang lumaking hindi alam kung sino ang unang nagmahal sa kanya. At ang sugat na yon na matagal nang tinago ay handa nang buksan sa harap ng lahat. Lumaki si Adrian sa isang bahay na mas malaki pa sa ilang eskwelahan. Malawak ang sala, mataas ang kisame, malamig ang sahig, may mga katulong sa bawat sulok. May driver sa labas
may bodyguard sa gate. Kompleto ang lahat, maliban sa isang bagay na hindi nabibili, init. Noong bata pa siya, sanay na siyang gumising ng mag-isa. Mayaya, oo. Pero palaging may distansya. May nag-aabot ng gatas, may nagbibihis sa kanya. Pero walang yumayakap ng kusa. Good morning, Sir Adrian. Bati ng yaya tuwing umaga. Good morning. Sagot niya na palaging magalang. Palaging tahimik. Sa hapagkainan, mahaba ang mesa. Minsan, siya lang nakaupo sa dulo. May pagkain, mainit, masarap. Maayos ang pagkakalatag, pero tahimik. Walang kwentuhan. Walang tanong kung masarap ba o busog na siya. Nasaan po si Mama? Minsan niyang tanong na mahina at parang takot marinig. Biglang tumigil ang kubyertos ng yaya. Sir, sagot nito at pilit na maayos ang tono. Huwag niyo na pong itanong yan. Bakit po? Nagkatinginan ng mga nasa mesa. May isang matandang kasambahay ang bahagyang umiling. Wala kang ina. Malamig na sabi ng isang kamag-anak na minsang bumisita. Huwag mo nang hanapin. Hindi niya maintindihan noon kung bakit mas masakit ang mga salitang yon kesa sa kahit anong palo. Bata pa siya, pero ramdam niya na ang kawalan. Sa mansyon, bawat banggitin ng pangalang Rosa, kapag may bagong katulong, may paalala ka agad. Huwag yung kakausapin ng bata tungkol sa kanyang ina. Kapag may tanong sa Adrian, agad itong pinuputol. Kapag may luha, sinasabihang tumigil. Hindi bagay sa isang balerong umiiyak, sabi ng lolo niya minsan. Kaya natuto si Adrian na lunukin ng emosyon. Natuto siyang umiti kahit walang dahilan. Natuto siyang tumayo ng tuwid kahit may kulang. Isang birthday niyang tumatak sa alaala niya. 7 taong gulang siya noon. Malaki ang handa. May cake na halos kasing tangkad niya. May mga lobo, may clown. May mga batang inimbitahan. Mga anak ng kaibigan ng pamilya. Tumutugtog ang musika. Masaya ang lahat. Happy birthday, Adrian! Sabay-sabay nilang sigaw. Ngumiti siya, pumalakpak. Tumayo sa harap ng cake. Make a wish, sabi ng coordinator. Pumikit siya. Hindi siya humiling ng laruan. Hindi rin ng pera. Hindi ng bakasyon. Humiling siya ng isang yakap. Pagmulat niya ng mata, hinipan niya ang kandila. Mag-isa. Walang kamay na nakapatong sa balikat niya. Walang bumubulong ng anak. Habang nauupos ang kandila, may kung anong unti-unting namamatay sa loob niya. Isang pag-asang hindi niya maipaliwanag. Lumipas ang mga taon, naging mas tahimik si Adrian. Mas seryoso, mas kontrolado. Sa eskwelahan, magaling siya. Sa negosyo, mahusay. Lahat ng gusto ng pamilya, ibinibigay niya. Pero sa gabi, kapag mag-isa na siya sa kwarto, may bakanteng espasyo sa dibdib niya na hindi mapuna ng kahit anong tagumpay. Minsan, narinig niya nag-uusap ang 2 matandang kasambahay sa kusina. Kawawa rin yung bata, no? Sabi ng isa. Shh! Bawal yan, saway ng isa. Pero inaagawan ng ina tapos biglang bumukas ang pinto. Tumigil ang usapan. Si Adrian ay nakatayo sa may pintuan. May ina po ba ako? Diretsong tanong niya. Nanlaki ang mata ng kasambahay. Walang sumagot. Kinabukasan, pinagalitan siya ng ama. Hindi mo na uulitin yan, mariing sabi nito. Walang maidudulot na mabuti ang paghahalongkat ng nakaraan. Pero gusto ko lang pong sapat na. Putol ng ama. May lahat ka na. May lahat. Pero wala ang isa. Kaya nang lumaki si Adrian, natutunan niyang huwag nang magtanong. Natutunan niyang huwag nang maghanap. Tinanggap niya ang ideyang may mga bagay na hindi para sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na malapit na siyang ikasal. Sa gitna ng kasiyahan, ng preparasyon at ng papuri, may isang pakiramdam na bumabalik at parang may hinahanap ang puso niya. Parang may kulang.
At sa araw ng kasal niya, habang nakatayo siya sa loob ng simbahan, hindi niya alam na sa labas may isang babaeng nakatayo rin, basang-basa, nanginginig at may hawak na sobre. Isang babaeng matagal nang nawawala sa buhay niya. Isang ina. At ang bakanteng espasyo sa puso ni Adrian na matagal nang nananahimik ay unti-unti nang nagigising. Handa nang punuin ang katotohanan na hindi na kayang itago. Tahimik ang silid, hindi ang klaseng katahimikan na payapa, kundi yung mabigat. Parang bawat segundo ay may hinihintay na mangyari. Mahina ang tunog ng makina sa tabi ng kama. Isang tuloy-tuloy na tunog na nagsisilbing paalala na may oras na unti-unting nauubos. Nakahiga sa kama ang ama ni Adrian. Payat na ang katawan. Maputla ang mukha. Ang dating matikas na lalaking kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay halos hindi na makagalaw. Nakapikit siya, pero ramdam ang bawat hinga. Nakatayo si Adrian sa tabi ng kama. Tahimik din siya, walang luha, walang salita. Pero mahigpit ang kamao niya sa gilid ng kama. Parang pinipigilan ang kung anong gustong sumabog sa loob. "Doc, pwede na po kayong lumabas," sabi ng nurse, mahinahon. "Sandali na lang po ito." Tumango si Adrian. Lumabas ang nurse, isinara ang pinto. Mag-isa na silang mag-ama. Matagal na panahon na wala silang ganitong sandali. Palaging may distansya, palaging may pader, palaging may mga salitang hindi nabibigkas. "Adrian?" Mahina ang tawag ng ama. Lumapit naman siya. "Dad?" Dahan-dahang dumilat ang matanda. Bahagyang gumalaw ang kamay. Parang may hinahanap. Inabot ni Adrian ang kamay ng ama. Unang beses niyang ginawa iyon sa loob ng mahabang panahon. "May sasabihin ako sa'yo," sabi ng ama. Hingal ang boses. "Isang bagay na matagal ko nang tinatago." Tahimik si Adrian. Nakatingin lang siya. Naghihintay. "Akala ko," pagpapatuloy ng ama, "makakalimutan mo. Akala ko, sapat na ang lahat ng binigay ko." Hindi sumagot si Adrian. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Huminga ng malalim ang ama. Parang nag-iipon ng lakas. "Meron kang ina," bigla nitong sabi. Parang may huminto sa paligid. Buhay pa siya. Naliga si Adrian. "Anong ibig mong sabihin?" Tanong niya. Dahan-dahan parang natatakot sa sagot. Napapikit ang ama. "Hindi ko dapat ginawa," sabi nito. "Hindi ko dapat hinayaan." "Hinayaan ang ano?" Tumaas ang boses ni Adrian. Matagal na katahimikan. "Kinuha ka namin." Tuloy ang pag-amin ng ama. "Inagaw ka." Parang may sumuntok sa dibdib ni Adrian. "Hindi," sabi niya napailing. "Sinabi niyo sa akin. Sinabi naming wala kang ina." Putol ng ama. "Kasalanan ko yan." Biglang bumigat ang hangin sa silid. Ang lahat ng alaala, ang katahimikan sa hapag, ang mga tanong na hindi sinagot, ang mga salitang wala kang ina ay sabay-sabay na bumalik. "Nasaan siya?" Tanong ni Adrian na nanginginig ang boses. "Nasaan ang aking ina?" "Buhay pa siya. Si Rosa." Parang may kumulog sa loob ng ulo ni Adrian. "Rosa." Bulong niya at parang may kumalabit sa isang alaala na matagal nang natutulog. Katulong siya noon. Patuloy ng ama. Pilit humihinga. Mahirap. Walang laban. Binitiwan ni Adrian ang kamay ng ama. Napaatras siya ng isang hakbang. "Alam niyo po bang hinahanap ko yan?" Galit niyang sabi. "Buong buhay ko." Hindi nakasagot ang ama. "Alam niyo bang ilang beses ako nagtanong?" Patuloy pa ni Adrian. "Ilang beses akong sinabihang wala akong ina." Pumikit ang ama. Tumulo ang isang luha mula sa gilid ng mata niya. "Duwag ako.
Mahina nitong sabi. At naging duwag ako hanggang dulo. Tahimik si Adrian. Pero sa loob-loob niya, parang may gumuguhong pader. Parang may galit na matagal nang kinikimkim na ngayon lang nagkaroon ng pangalan. Bakit ngayon niya lang sinabi? Tanong niya. Dahil wala na akong oras. Sagot ng ama. At ayokong mamatay na dala ko to. Muling lumapit si Adrian. Tumingin siya sa ama. Hindi bilang isang makapangyarihang tao, kundi bilang isang taong puno ng pagsisisi. Nasaan siya? Tanong niya ulit. Hindi agad sumagot ang ama. Nanginginig ang labi. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon, sabi nito. Pero buhay pa siya. At kung may pagkakataon ka, hanapin mo siya. Tahimik na pumatak ang luha ni Adrian. Unang beses, hindi niya ito pinunasan. Buong buhay ko, mahinang sabi niya. Akala ko wala akong karapatang maghanap. Hinawakan ng ama ang kamay niya sa huling lakas nito. May karapatan ka. At may karapatan din siya. Tumunog ang makina. Mahaba, tuloy-tuloy. Pumasok ang nurse, sumilip sa monitor. Sir, hindi na kinailangan tapusin. Nakatitig si Adrian sa kama. Mabigat ang dibdib at parang may bagong sugat na kasabay ng isang bagong liwanag. Paglabas niya ng room, tumigil siya sa hallway. Huminga ng malalim. Pinunasan ng luha. Sa sandaling yon, may isang desisyong nabuo sa loob niya. Hindi na niya haharapin ang altar nang hindi hinaharap ang katotohanan. At sa araw ng kasal niya, sa gitna ng lahat ng karangyaan, isang lihim ang tahimik niyang sinimulang hanapin. Ang ina na buong buhay niyang inagaw sa kanya. Hindi huminto ang mundo kahit may mabigat na katotohanang bumagsak sa balikat ni Adrian. Nagpatuloy ang wedding preparations. May fittings, may meetings, may endless calls. May mga taong abala sa desensyon ng bulaklak, sa listahan ng bisita, sa upuan ng bawat VIP. Sa labas, parang perpekto ang lahat. Pero sa loob ni Adrian, may isang lihim na galaw na hindi alam ng kahit sino, lalo na si Monica. Sa isang tahimik na opisina, malayo sa simbahan at sa mga mata ng tao, nakaupo si Adrian sa harap ng isang lalaking nakaitim na polo. Simple lamang ang ayos, pero diretso ang tingin. May nahanap na po kami, sabi ng lalaki. Hindi madali pero may lead na. Napatayo si Adrian. Nasaan siya? Inilapag ng private investigator ang ilang litrato sa mesa. Isang barong-barong, yerong bubong, tabla ang dingding. May maliit na bangkong kahoy sa labas. Sa isa sa mga litrato may isang babaeng nakaupo sa harap. Payat, simple ang suot. Hawak ang isang supot ng gulay. Si Rosa. Parang humigpit ang dibdib ni Adrian. Diyan po siya nakatira. Paliwanag ng investigator. Simpleng buhay. Walang permanenteng trabaho. May mga kapitbahay na nagsasabing tahimik lang daw siya. Dinampot ni Adrian ang litrato. Nanginginig ang kamay niya. Iyon ang unang beses na nakita niya ang mukha ng babaeng matagal nang tinanggal sa buhay niya. Buhay? Buhay siya. Bulong niya. Opo, sagot ng investigator. Pero, dalhin niyo siya rito. Putol ni Adrian. Sa araw ng kasal ko. Nagulat ang investigator. Sir, ihanda niyo siya. Ulit ni Adrian na mas mahinahon na ngayon. Gusto kong makita ang aking ina. Tumango ang investigator. Gagawin po namin ang lahat. Lumipas ang mga araw, patuloy ang wedding chaos. Sa bawat fitting, sa bawat meeting, pilit na kalmado si Adrian. Walang nakakahalata na sa pagitan ng mga schedule, may mga tawag siyang sinasagot ng palihim. Any update? Tanong niya sa telepono minsan habang nasa kotse. Sir, sagot ng investigator. May problema po. Tumigil ang sasakyan. Ha? Anong problema?
Pagbalik po namin sa lugar, wala na ho siya. Nanlaki ang mata ni Adrian. Paano? Umalis daw po. Ayon sa kapitbahay, may hinanap daw siya sa Maynila. Hindi malinaw kung saan eh. Napaupo si Adrian sa likod ng sasakyan. Parang may biglang humigpit sa dibdib niya. Hanapin niyo ulit. Mariin niyang sabi. Kahit saan. Ginagawa po namin. Sagot ng investigator. Pero mahirap po. Wala siyang phone. Palipat-lipat. Ilang araw pa ang lumipas, walang malinaw na balita. Isang gabi, mag-isa si Adrian sa opisina niya. Nasa mesa ang litrato ni Rosa. Tinitigan niya iyon. Parang sinusubukang kabisaduhin ng muka. Ang mga linya, ang mga mata. Ang anyo ng isang buhay na pilit niyang hinanap. Kung nandyan ka man, bulong niya. Gusto sana kitang makita. Kinuha niya ang isang sobre. Isang imbitasyon. Simple, walang ingranding disenyo. Hindi ito tulad ng pinapadala sa mga VIP. Ito ay may pangalan lang. Petsa at lugar. May maikling sulat sa loob. Sulat kamay niya. Ma, kung matatanggap mo to, sana pumunta ka. Gusto kitang makita. Hindi niya alam kung mababasa ba iyon. Hindi niya alam kung tatanggapin siya ng babaeng inagawan nila ng anak. Dalhin niyo to sa huling address. Sabi niya sa investigator kinabukasan. Iwan niyo lang. Kahit hindi siya nandoon. Tumango ang investigator. Opo, sir. Sa araw na iniwan ng imbitasyon, may litrato ulit na ipinakita kay Adrian. Ang barong-barong, walang tao. Tahimik, parang iniwan na. Hinawakan ni Adrian ang litrato. Mahigpit, nanginginig. Kasalanan ko to. Bulong niya. Huli na naman ako. Hindi niya alam kung darating siya. Hindi niya alam kung tatanggapin ang imbitasyon. Pero sa unang pagkakataon sa buhay niya, sinubukan niya mag-abot ng kamay kahit walang kasiguraduhan. At sa araw ng kasal niya, habang abala ang lahat sa loob ng simbahan, isang lihim na imbitasyon ng tahimik na naglakbay patungo sa isang ina na matagal nang itinaboy ng mundo. Hindi niya alam na tinanggap na yon. Hindi niya alam na naroon ang kanyang ina. At sa sandaling iyon, habang hawak niya ang litrato at ang imbitasyon, may isang pakiramdam na unti-unting sumibol. Isang halo ng guilt at pag-asa na sa araw na yon ay hindi na maiiwasan ang pagharap sa katotohanan. Sa loob ng bridal suite, malamig ang hangin kahit puno ng ilaw at bulaklak ang paligid. Nakaupo si Monica sa harap ng salamin habang inaayos ang buhok niya. Maingat ang galaw ng stylist pero ramdam ang tensyon. Tahimik ang silid, maliban sa tunog ng hairspray at mahihinang bulungan ng mga assistant. Sa salamin, kita ni Monica ang sarili niya. Perpekto ang ayos, walang kapintasan. Pero sa mata niya, may kung anong hindi matahimik. Napansin niya ito simula pa lang ng umaga. Si Adrian, hindi ito ang Adrian na kilala niya. May mga tawag na sinasagot ng palihim. May mga taong dumarating at umaalis na hindi siya pinapakilala. May mga sandaling nawawala si Adrian sa gitna ng wedding preparations. Tapos, babalik na parang walang nangyari. Nasaan si Randy? Tanong niya kanina sa coordinator. May kinakausap lang po sandali, ma'am. Sagot nito. Sino? Singit niya. Hindi po sinabi. Sagot ng coordinator. Halatang nag-aalangan. Hindi na siya nagtanong. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil sanay na siya ang may control. Pero sa kanya, hindi kailangang ipaliwanag ni Adrian ang lahat. Siya ang bride. Siya ang magiging asawa. Siya ang may hawak ng direksyon. At kung may tinatago man si Adrian, sigurado siyang hindi yan sapat para guluhin ang araw na ito. Ma'am, sabi ng assistant. Okay na po ang veil. Tumango si Monica. Pero hindi pa rin maialis ang kunot sa noon niya. Sa kabilang silid, narinig niya ang mahihinang yabag. Mga taong dumadaan sa hallway. May boses ng lalaki,
Mababa, seryoso, at parang nagmamadali. Sumilip siya saglit sa pinto. Nakita niya si Adrian sa di kalayuan. Kausap ang isang lalaking hindi niya kilala. May hawak itong folder. Maiksi lang naman ang usapan. Pero, seryoso ang mukha ni Adrian. Pagkatapos tumango, siya at naglakad palayo. Napakunot ang noo ni Monica. Sino yan? Tanong niya sa isang assistant. Hindi ko rin po alam, ma'am. Sagot nito. Bumalik si Monica sa upuan niya. Sa salamin nakita niya ang sarili niyang kamay. Mahigpit na hawak ang engagement ring. Bahagyang pinisil niya iyon. Parang doon niya binubuhos ang inis. Ano bang tinatago mo? Tanong niya sa isip. Pero hindi siya sanay magtanong. Para sa kanya, ang mundo ay umiikot kung anong pinapakita, hindi sa kung anong tinatago. At ang pinapakita ni Adrian hanggang ngayon ay ang lalaking handang pakasalan siya sa harap ng lahat. Relax, sabi niya sa sarili. Walang makakasira sa araw na to. Sa labas ng simbahan, patuloy ang galaw ng mga tao. May mga bisitang pumapasok. May mga staff na nag-aayos ng huling detalye. Sa gitna ng lahat, may isang eksenang hindi alam ni Monica. Isang matandang babae na nakatayo sa ulan. Hawak ang sobre, pinipigilan sa gate. Pero sa mundo ni Monica, wala iyon. Sa mundo niya, ang mahalaga ay ang imahe. Lumapit ang kanyang ina. Okay ka lang? Tanong nito. Of course, sagot ni Monica, sabay pilit ng ngiti. Everything's under control. Tumingin ang kanyang ina sa salamin. Siguraduhin mong ganun nga. Tumango si Monica. Wala na makakasira nito. Pero habang sinasabi niya yon, may kung anong bumigat sa hangin. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Muli niyang hinawakan ang engagement ring at mas mahigpit doon. Sa kabilang dulo ng simbahan, si Adrian naman ay huminto sa hallway. Kinuha niya ang phone niya. Tinitingnan ang screen. Walang bagong mensahe. Tahimik niyang ibinulsa ang phone. Hindi niya alam na ilang metro lang ang layo, ang babaeng hinahanap niya ay naroon na. At hindi rin alam ni Monica na ang mga lihim na kilos na iyon, ang mga tawag, ang mga taong dumaraan, ay hindi tungkol sa ibang babae. Hindi tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa isang ina. Isang katotohanan na hindi niya kontrolado. At sa sandaling iyon, habang pinipisil niya ang singsing at pilit na pinapanatili ang kumpiyansa, unti-unting gumagalaw ang mga piraso ng isang kwentong sa huli ay hindi niya na mapipigilan. Kahit gaano pa siyang kasanay na kontrolin ang lahat. Malakas ang ulan ang mangyaring hindi niya kayang bawiin. Sa labas ng simbahan, patuloy ang pasok ng mga bisita. May mga payong na mamahalin. May mga tauhang nagbukas ang pinto. May mga ngiting sanay sa kamera. Parang walang puwang para sa kahit anong hindi perpekto. At sa gitna ng lahat, naroon si Aling Rosa. Hawak niya pa rin ang sobre, na ngayon ay halos basa na. Nanginginig ang kamay niya at hindi dahil sa lamig lang, kundi dahil sa bigat ng mga tingin na dumidikit sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Nay, sabi ng guard na ngayon ay matigas na ang boses. Kailangan na po kayong umalis. Hindi agad nakareact si Rosa. Parang hindi pa umaabot sa isip niya ang mga salitang yon. Sandali lang po, mahina niyang sabi. Gusto ko lang po sanang... Hindi na siya pinatapos. Hinawakan siya sa braso ng isa pang guard at inakay na palayo sa gate. Hindi marahas, pero malinaw ang mensahe. Wala siyang lugar dito. Napalingon si Rosa sa simbahan. Kita niya ang pinto. Kita niya ang ilaw. Parang ilang hakbang na lang, pero parang napakalayo. Maawa po kayo. Pakiusap niya at halos hindi na marinig sa ulan. Kahit saglit lang po. May isang babaeng bisita ang napahinto. Tumingin kay Rosa at saka sa guard. Ano yan, namamalimos ba? Ewan, mukhang pulubi. Isang maikling tawa, pero parang kutsilyong tumama sa tenga ni Rosa.
Tricycle ang sinakyan? Tapos gustong pumasok sa kasalang bilyonaryo? Ang kapal naman. Dagdag pa ng isa. Habang hinihila palayo, nadula si Rosa sa basang semento. Napabitaw ang isang paa. Nawalan siya ng balanse. Sa isang iglap, nadapa siya. Tumamang tuhod niya sa lupa. Ramdam niya ang hapde. Ang init, ang biglang kirot. May naramdaman siyang basa. Dugo na humalo sa ulan. Aray! Mahinang ungol niya. Pero nalunod yon sa ingay ng paligid. Nalaglag ang sobre mula sa kamay niya. Tumulas ito sa semento. Muntik nang matangay ng tubig. Hoy! Sigaw ng isang staff. Ayusin niyo yan! Si Rosa ay pilit na bumangon. Nanginginig ang tuhod pero inabot niya agad ang sobre. Niyakap na parang anak. May tumawag mula sa likod. Pulube! Malakas, walang hiya. Parang huminto ang mundo sa sandaling iyon. Nakatayo si Rosa, basang-basa. Duguan ang tuhod. Hawak ang sobre at nakatingin ng mga tao'y may ilang naawa. Pero mas maraming nanonood lang na parang palabas. Walang lumapit, walang tumulong. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak. Humahalo sa luha ng pisngi niya. Hindi na niya pinunasan. Wala na siyang lakas para itago. Hindi po ako pulube. Mahina niyang sabi. Pero walang nakinig. Tinulak siya palayo ng guard. Umalis na po kayo at huwag na kayong bumalik. Napaatras si Rosa. 3 hakbang hanggang sa tuluyan na siyang mailayo sa gate. Nagsara ang gate sa likod niya. Hindi malakas pero sapat para marinig. Parang pinturin sa puso niya. Napaupo siya sa gilid ng kalsada. Basa ang damit, masakit ang tuhod. Nanginginig ang buong katawan. Pinisil niya ang sobre. Parang doon lang siya kumakapit. Anak, pasensya na. Sa loob naman ng simbahan, hindi pa alam ni Adrian ang nangyayari. Tumutugtog pa rin ang organ, nakatayo ang mga bisita. Malapit na ang lahat. Sa labas ay may isa palang ina na tinataboy ng lahat. Walang dignidad, walang awa. Tiningnan ni Rosa ang simbahan sa huling pagkakataon. Kita niyang pinto, sarado na ngayon. Hindi niya alam kung lalabas pa ba ang anak niya. Hindi niya alam kung makikita pa ba niya ito. Salamat na lang. Bulong niya sa hangin. Sa ulan. Sa mundong tila hindi niya kinabibilangan. Nakita na kita kahit sa malayo. Dahan-dahan siyang tumayo. Pilit nilalakad ang masakit na tuhod. Sa bawat takbang palayo, parang may iniwan siyang bahagi ng sarili niya sa basang semento. Pero sa mismong sandaling iyon, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, habang ang dugo at luha ay naghahalo sa lupa, isang pangalan ang biglang umalingaw-ngaw sa hangin. Isang pangalang hindi niya inakalang maririnig ng iba. At sa loob ng simbahan, ilang segundo na lang bago may makarinig. Tumayo ang lahat. Sa loob ng simbahan, tumunog ang organ ng mas malinaw, mas buo. Ang bawat nota ay parang nag-uutos. Oras na. Ang mga bisita ay sabay-sabay na humarap sa gitna ng aisle. May mga ngiting handa na para sa kamera. May mga mata na naghihintay ng eksena. Lumabas si Adrian mula sa gilid ng pinto. Maayos ang hakbang niya, diretso ang tindig. Tahimik ang mukha. Ang anyo ng lalaking sanay sa mga ganitong sandali. Habang naglalakad siya papasok, marahan ng palakpakan. May bulong ng paghanga. May ilang tango ng paggalang. Gwapo? Bulong ng isang bisita. Bagay sila. Sagot naman ng isa pa. Nagpatuloy ang lakad ni Adrian sa gitna ng aisle. Sa bawat takbang, palapit siya sa altar. Sa desisyong matagal na ang nakaschedule. Pero sa loob niya, may kakaibang bigat. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may humihila sa dibdib niya pabalik. Huminga siya ng malalim. Focus, sabi niya sa sarili. Biglang, may narinig siyang sigawan. Hindi malinaw sa una. Parang ingay lang na galing sa malayo. Pero may kung anong tono roon. Hindi galit lang. Hindi ingay ng ulan. Parang tawag. Parang pakiusap.
Huminto ang hakbang niya ng bahagya. Nagkibit balikat ang coordinator sa gilid at parang nagsasabing, okay lang yan. Nagpatuloy ang organ. Pero muling may umalingaw-ngaw at mas malinaw na ngayon. Rosa! Parang may kumalabit sa tenga ni Adrian. Nanlamig ang batok niya. Rosa? Hindi niya alam kung bakit pero sa sandaling iyon, may tumama sa kanya. Isang alaala na wala siyang pangalan. Isang pakiramdam na matagal nang natulog. Muling umalingaw-ngaw ang pangalan. Ngayon ay mas malinaw, mas malapit. Rosa? Biglang huminto si Adrian. Literal. Isang hakbang na lang sana pero tumigil siya sa gitna ng aisle. Tumigil ang paa niya sa carpet. Tumigil ang hininga niya sa dibdib. Tumigil ang musika. Ang organ ay biglang naputol at parang may humawak sa hangin. Nagkatinginan ng mga bisita. May umubo, may nagbulungan. Anong nangyari? Bulong ng isa. Nahilo ba siya? Tanong ng isa pa. Sa altar napalingon si Monica. Nakatayo siya roon. Hawak ang bouquet, naka-ready ang ngiti. Pero nang makita niyang hindi na gumagalaw si Adrian, kumunot ang noon niya. Adrian? Pabulong niyang tawag at pilit na kalmado. Hindi sumagot si Adrian. Nakatingin siya sa direksyon ng pintuan. Parang may tumatawag sa kanya. Hindi lang pangalan, kundi dugo. Isang instinct na hindi niya natutunan. Pero matagal nang nasa kanya. Sir? Bulong ng coordinator at lumapit. Okay lang po ba? Sandali. Sabi ni Adrian na mahina pero matatag. Nagkagulo ang bulungan. May problema ba? Bakit tumigil? Hindi ba tuloy ang kasal? Sa labas ng simbahan, umalingaw muli ang sigawan. Ngayon ay mas magulo. May tono ng pagtulak, may tono ng pangmamaliit. At sa gitna ng ingay, narinig niya ulit ang pangalan. Rosa! Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Ang puso niya ay biglang bumilis. Parang may pirasong bumagsak sa tamang lugar. Rosa. Ang pangalang binanggit ng ama niya sa huling hininga. Ang pangalang nakaukit sa litrato. Ang pangalang bumabalik sa kanya sa sandaling ito. Hindi na siya nag-isip. Lumingon siya sa coordinator. Buksan niyo ang pinto. Sir, nasa gitna po tayo ng... Buksan ninyo. Ulit niya, mas mariin. Napatingin ang coordinator kay Monica. Si Monica ay bahagyang napailing. Halatang hindi naiintindihan ang nangyayari. Adrian, ano? Nagsimula si Monica. Pero hindi na siya pinakinggan ni Adrian. Naglakad siya palayo sa altar. Sa bawat hakbang, may kasamang bulungan. May mga matang sumusunod. Bakit siya lumalabas? Anong meron sa labas? Habang papalapit siya sa pintuan, lalo niyang naririnig ang ingay. Ang ulan, ang sigawan, ang tawanan. At sa gitna ng lahat, isang boses na tila pamilyar kahit hindi pa niya naririnig noon. Isang boses na puno ng pagod. Isang boses na may halong iyak. Huminto siya sa harap ng pintuan ng simbahan. Saglit. Parang may sandaling nagbukas ang mundo. Sa pagitan ng lahat ng tinuro sa kanya at ng katotohanang matagal nang naghihintay. Hinawakan niya ang hawakan. Sa loob ay tahimik ang lahat. Walang musika. Walang galaw. At sa sandaling iyon, malinaw na sa kanya ang isang bagay. Hindi aksidente ang narinig niya. Hindi iyan ingay lang. May tumawag sa kanya. At pagbukas ng pinto, haharap siya sa isang eksenang magbabago sa lahat, sa kasal, sa pamilya, at sa sarili niyang pagkatao. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng simbahan. Sumalubong kay Adrian ang malamig na hangin at ang tunog ng ulan. Mula sa loob na puno ng ilaw at katahimikan, bigla siyang nahila palabas sa isang mundong magulo. Basa at puno ng mga matang nakatingin. Tumigil ang lahat. Napalingon ang mga bisita sa labas. Ang mga guard ay napatingin din. May ilan na nagulat. May ilan na napatigil sa pagtawa. Hindi araw-araw lumalabas ang groom sa gitna ng kasal. At sa sandaling iyon,
nakita ni Adrian ang isang matandang babae. Nakatayo ito ilang metro mula sa gate. Basa ang bestida, marumi ang laylayan. May bahid ng dugo ang tuhod na pilit tinatakpan ng kamay. Hawak niya ang sobre, kusot, basa, pero hindi binitawan. Si Aling Rosa. Hindi agad gumalaw si Adrian. Hindi siya naglakad. Hindi siya nagsalita. Parang may huminto sa oras. Sa unang tingin pa lang may kung anong tumama sa dibdib niya. Isang biglaang kirot na hindi niya maipaliwanag. Parang may piraso ng sarili niya ang nakikita niya sa babaeng iyon. Kahit hindi pa sila kailanman nagkita. Nagkatitigan sila. Sa pagitan ng ulan at ingay, parang sila lang ang nandoon. Hindi umimik si Rosa. Hindi siya humingi ng tulong. Hindi siya nagsabi ng kahit ano. Nakatingin lang siya kay Adrian. Diretso, nanginginig at puno ng luha. Sa loob ng dibdib ni Adrian may biglang kabog. Isang malakas na tibok. Parang tumugma ang ritmo ng puso niya sa patak ng ulan. Bakit parang kalala kita? Tanong niya sa sarili. Hindi niya alam kung ilang segundo silang nagkatitigan. Para sa mga nanonood, parang saglit lang. Pero para sa kanila, parang napakahaba. Nakita ni Adrian ang mata ni Rosa. Pagod, pero matatag. May lungkot, pero may pag-asa. Parang matagal nang may gustong sabihin, pero piniling manahimik. May isang bisita ang nagbulong. Sino yan? Siya yung tinaboy kanina. Sagot ng isa pa. Pulubi raw. Narinig iyon ni Adrian. Biglang kumunot ang noon niya. Lumakad siya palapit. Isang hakbang, dalawa. Habang papalapit siya ay mas malinaw ang detalye. Ang panginginig ng balikat ni Rosa, ang pagkapit niya sa sobre, ang bahid ng hiya na hindi niya maitatago. Huminto si Adrian sa harap niya. Magkaharap na sila ngayon. Walang salita, naririnig lang ang ulan. Naririnig lang ang paghinga nila. Sir, mahina ang tawag ng isang guard sa likod na parang babala. Hindi naman lumingon si Adrian. Tumingin siya kay Rosa, hindi bilang groom, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang tao na may hinahanap. May biglang sumagi sa isip niya. Isang alaala ng kandilang nauupos mag-isa. Isang birthday na walang yakap. Isang katahimikan sa hapagkainan. At sa harap niya ngayon, may isang babaeng parang sagot sa lahat ng tanong na hindi niya kailanman nasabi. Hindi niya namalayang humakbang siya palapit. Nasaktan po ba kayo? Tanong niya. Mahina, halos pabulong. Nanlaki ang mga mata ni Rosa. Hindi niya inaasahang magsasalita si Adrian, lalo na sa ganitong tono. Hindi po, sagot niya agad. Kahit malinaw ang sugat sa tuhod. Ayos lang po ako. Nanginig ang boses niya. Napansin naman niya ni Adrian. Napansin din niya kung paanong pilit tinatago ni Rosa ang tuhod niya sa likod ng bestida. May dugo po kayo, sabi ni Adrian. Agad na napatingin si Rosa sa tuhod niya at saka mabilis na umiling. Wala po yan. Hindi po yan mahalaga. Parang may humigpit sa dibdib ni Adrian. Hindi niya alam kung bakit. Pero ayaw niyang marinig ang salitang hindi mahalaga mula sa babaeng ito. Sa likod nila may mga matang nanonood. May pagkabigla. May ines. May paggutsa. Adrian, tawag ni Monica mula sa loob ng simbahan. Pilit na mahinahon pero halatang naiirita. Anong ginagawa mo? Hindi pa rin siya nilingon ni Adrian. Nakatuon pa rin ang tingin niya kay Rosa. Bakit po kayo nandito? Tanong niya. Napayuko si Rosa. Humigpit ang hawak niya sa sobre. May hinahanap lang po ako. Sagot niya na mahina. Hindi ko po intensyong manggulo. Tiningnan ni Adrian ang sobre. Parang may kumalabit ulit sa dibdib niya. Para kanino po iyan? Tanong niya. Dahan-dahang inangat ni Rosa ang sobre. Nanginig ang kamay niya habang inaabot iyon. Hindi diretso kay Adrian, kundi parang alok na pwedeng tanggihan. Nakapangalan po sa Adrian?
Sagot niya. Nanigas si Adrian. Tumingin siya sa sobre, sa pangalan. Adrian, pareho nga nang sa kanya. Muling nagkatitigan ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, may isang bagay na malinaw. Hindi ito basta pagkikita. Hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng eksena sa labas ng simbahan. May koneksyon. At sa pagitan ng katahimikan at ng patak ng ulan, unti-unting nabubuo sa dibdib ni Adrian ang isang tanong na hindi niya kayang pigilan. Isang tanong na sa susunod na sandali ay babasag sa lahat ng tinagong lihim. Hindi pa niya sinasabi, pero ramdam na niya. At sa harap ng lahat, ang unang tunay na pagharap ng ina at anak ay nagsimula. Hindi sa salita, kundi sa tingin. Hindi na nakatiis si Aling Rosa. Sa gitna ng mga matang nakatitig, sa gitna ng ulan at katahimikang bumalot sa labas ng simbahan, unti-unti siyang lumuhod. Isang tuhod muna ang bumaba sa basang semento. Kumirot ang sugat, pero hindi siya umimik. Sumunod ang isa pa. Nakatukod ang dalawang palad niya sa lupa. Nanginginig ang balikat. Basang-basa ang laylayan ng bestida. Nagulat ang mga tao. Hoy! Anong ginagawa mo? May bulong mula sa gilid. Grabe naman yan, sabi ng isa pa. Pero hindi naririnig ni Rosa ang mga yon. Ang tanging nasa isip niya, ang lalaki nakatayo sa harap niya. Ang lalaking matagal niyang hinahanap sa bawat dasal. Ang batang kinuha sa kanya noon, na ngayon ay nakatayo bilang groom, bilang bilyonaryo, bilang isang taong hindi niya akalaing muling haharap sa kanya. Pasensya na po, umiiyak niyang sabi. Halos pabulong pero malinaw sa katahimikan. Hindi ako manghihingi ng anuman. Tumingin siya kay Adrian. Diretso, walang pagtatago. Gusto lang sana kitang makita. Dagdag niya. Kahit sandali lang. May umusok sa dibdib ni Adrian. Parang may humila pababa sa puso niya. Ma'am, wag po kayong. Nagsimulang magsalita ang isang guard pero tinaas ni Adrian ang kamay. Sandali. Sabi niya tahimik pero matatag. Tumigil ang guard. Tumigil ang lahat. Sa loob ng simbahan, may ilang bisita ang sumilip sa labas. Si Monica ay nakatayo pa rin sa altar. Hawak ang bouquet. Nanginginig ang ngiti. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Pero ramdam niyang may bagay na unti-unting lumalampas sa kontrol niya. Sa labas, nakaluhod pa rin si Rosa. Hindi ko po intensyong sirain ang araw ninyo. Patuloy niya. Alam ko hindi ho ako bagay dito. At alam ko nakakahiya ako sa paningin ng marami. Nakayuko siya sandali at saka muling tumingala. Pero buong buhay ko po kayong hinahanap. Sabi niya. At ngayon nandito na ako. Ayoko na pong umuwi na hindi ko kayo nakita. Tahimik si Adrian. Hindi niya na alam kung anong sasabihin. Hindi niya na alam kung paano gagalaw. Pero alam niya may isang bagay sa eksenang ito na hindi niya kayang talikuran. May tumulo sa pisngi niya. Luha. Unang beses ulit sa harap ng napakaraming tao. Tumayo po kayo, sabi niya na mahina. Umiling si Rosa. Okay lang po. Dito na lang po ako. Lumapit si Adrian ng dahan-dahan, maingat. At sa isang iglap, lumuhod din siya. Nanlaki ang mata ng mga tao. Adrian! Sigaw ni Monica mula sa loob. Hindi maitago ang pagkabigla. Pero hindi siya pinansin ni Adrian. Magkaharap na sila ngayon. Ang isang lalaki nakasuot ng mamahaling tuxedo at ang isang matandang babaeng nakaluhod sa basang semento. Pantay, walang yaman, walang titulo. Dalawang tao lang. Hindi po kayo dapat lumuluhod. Hindi po kayo dapat humihingi ng paumanhin. Napatingin si Rosa sa kanya at nalalaki ang mata. Bakit po? Mahina ang tanong niya. Huminga naman ng malalim si Adrian. Parang may binubuksang pinto sa loob niya na matagal na nakasara. Dahil, sabi niya na halos pabulong, kayo po ang aking ina. Parang may sumabog sa paligid. May napasinghap. May napahawak sa bibig. May napaatras. Ano raw? Bulong ng bisita.
Ina? Ulit pa ng isa. Si Rosa naman ay parang natulala. Anak, mahina niyang sabi. Parang takot na baka mali ang narinig. Huwag mo akong tawagin ganyan, baka. Hindi po. Putol ni Adrian na mas malinaw ngayon. Kayo po ang aking ina. Kinuha niyang kamay ni Rosa. Mahigpit pero maingat. Parang takot na siyang mawala ito. Rosa, sabi niya gamit ang pangalan. Kayo po ang hinahanap ko. Hindi na napigilan ni Rosa ang iyak. Anak, ulit niya na mas malinaw. Mas buo. Patawad. Wala po kayong dapat ipagpaumanhin. Sagot ni Adrian. Ako po ang dapat humingi ng tawad. At sa sandaling iyon, parang nag-fade ang lahat sa paligid. Ang ulan, ang mga tao, ang simbahan. Lahat ay parang lumabo. Sila na lang ang malinaw. Isang ina at isang anak. Muling nagtagpo matapos ang mahabang panahon ng pagkawala. Sa likod nila, may mga matang hindi makapaniwala. May mga taong napahiya. May mga bulong na hindi na maitago. Sa loob ng simbahan, bumagsak ang bouquet mula sa kamay ni Monica. Hindi niya namalayang nabitawan niya yon. At sa labas, sa gitna ng basang simento at patak ng ulan, isang salitang matagal nang ipinagkait ang maling binigkas. Isang salitang hindi kayang pigilan, hindi kayang baliwalain. Ina. Tahimik ang paligid. Hindi yung tahimik ng payapa, kundi yung mabigat. Parang may sasabog na hindi palang binibigas. Ang ulan ay patuloy na pumapatak, pero parang humina ang tunog na to sa tenga ng lahat. Nakatayo si Adrian sa harap ng simbahan. Hawak ang kamay ni Rosa. Sa likod nila, ang mga bisita ay nakapako ang tingin. Wala nang bulungan, wala nang tawa. Huminga ng malalim si Adrian. Hindi to aksidente. Malinaw niyang sabi at sapat ang lakas para marinig ng lahat. At hindi to eksena. May ilang napalingon, may ilang bahagyang umatras. Matagal ko nang hinahanap ang sagot. Patuloy niya. At ngayon, nandito na siya sa harap ninyo. Tiningnan niya si Rosa, tsaka muling humarap sa mga tao. Ako ang batang inagaw? Diretsong sabi ni Adrian. Parang may pumutok na bulang katahimikan. Ano? May napabulong. Ano raw? Sagot ng isa. Ako ang anak ng isang katulong. Dagdag ni Adrian, walang pag-aalinlangan. At ang babaeng itinaboy ninyo? Siya, ang tunay kong ina. May napasinghap, napahawak sa dibdib. May napailing na parang hindi makapaniwala. Sa loob ng simbahan nakatayo si Monica. Namumutla. Ang ngiti niya na kanina ay pilit na hawak ay tuluyang gumuho. Nanginginig ang kamay niya sa gilid ng bestida. Adrian, tawag niya at pilit na kalmado. Anak, sinasabi mo? Hindi niya nilingon si Adrian. Sa halip, inilabas niya ang isang folder mula sa ilalim ng tuxedo. Maingat at parang alam niyang mabigat ang laman nito. May mga taong matagal nang tinatahimik, sabi niya, at may katotohanan pilit tinago. Binuksan niya ang folder. Isang litrato ang unang inilabas. Lumang-luma na, kupas ang kulay, isang batang sanggol sa braso ng isang dalagang payat. Si Rosa ay mas bata, mas payat, pero malinaw ang mukha. Inangkin nila ang bata. Patuloy ni Adrian. Hindi dahil ayaw ng ina, kundi dahil wala siyang laban. Inilabas niya ang isa pang dokumento. Isang lumang birth record. May pangalan niya. May pangalan ni Rosa. Dito nakasulat na siya ang nanay ko. Hindi ko ito sinasabi para manira. Sinasabi ko ito dahil tama. Sa loob ng simbahan, bumagsak ang bouquet sa sahig. Hindi na pinulot ni Monica. Nakatayo lang siya, parang napako. Kasalanan ko rin. Patuloy ni Adrian. Matagal ako nanahimik. Tinanggap ko ang kasinungalingan dahil madali. Tumingin siya kay Rosa, pero hindi na ngayon. May isang matandang bisita nagsalita. Mahina,
pero narinig. Yan pala yung tinaboy. May isa pang sumagot. Ina pala yun ng groom. Ang mga tingin na kanina ay mapanghusga, ngayon naguguluhan na. May ilan na napahiya, may ilan na unti-unting nauunawaan. Lumapit si Adrian ng kalahating hakbang. Hinawakan ng kamay ni Rosa ng mas mahigpit. Kung may dapat ikahiya, hindi yon ang pagiging mahirap. Ang dapat ikahiya ay ang pag-agaw ng anak at ang pagtahimik ng katotohanan. Tahimik ang lahat. Walang pumalakpak, walang umimik. At sa katahimikang iyon, malinaw ang bigat ng bawat salitang binitiwan. Sa altar, tuluyang bumigay si Monica. Napaupo siya sa upuan sa gilid. Hawak ang laylayan ng gown. Wasak ang mukha. Hindi dahil sa luha lang, kundi dahil sa pagkawala ng kontrol. Hindi mo pwedeng gawin to. Pabulong niyang sabi, parang sarili lang kausap. Hindi ngayon. Pero tapos na. Sa labas, sa harap ng simbahan, ang katotohanan ay nakatayo na. Basa man ang ulan, pero malinaw. Tiningnan ni Adrian ang mga bisita, isa-isa. Hindi ko hinihingi ang pag-unawa ninyo, sabi niya. Pero hihingi ako ng respeto. At sa sandaling iyon, wala nang nagawa ang sino man kundi ang makinig. Dahil ang lihim na matagal na tinatago ay tuluyan ng pumutok. Hindi binitawan ni Adrian ang kamay ni Rosa. Sa gitna ng katahimikan, sa harap ng simbahan na ilang minuto lang nakalipas, ay puno ng musika at pagdiriwang. Nananatili silang magkatabi. Isang anak at isang ina na sabay humaharap sa mundo. Adrian, marahang tawag ni Rosa. Parang gusto niyang pigilan. Ayoko ng gulo. Ayoko ng... Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ng ina. Hindi po gulo to, sagot ni Adrian. Tahimik pero buo ang tinig. Katotohanan to. Huminga siya ng malalim. Tsaka humarap sa mga bisita. Sa mga mata niyang nakatingin pabalik, may galit, may hiya, may pagtataka. Wala na siyang nakitang dahilan para umatras. Kung hindi mo siya kayang igalang, malinaw niyang sabi, hindi ko rin igagalang ang kasal na to. Parang may dumaan na alon sa hanay ng mga tao. Grabe, bulong ng isa. Talaga bang? Simula ng isa pa pero hindi na natuloy. Sa loob ng simbahan napatingin si Monica. Tumayo siya mula sa upuan. Nanginginig ang buong katawan. Adrian, tawag niya na ngayon ay mas malakas na. Huwag mong sirain ang lahat para sa... Hindi pa niya natapos. Para sa aking ina? Putol ni Adrian, sabay lingon sa kanya. Kung yan ang pagkasira ng lahat para sa'yo, malinaw na kung anong mas mahalaga. Nanlaki ang mata ni Monica. Hindi siya sanay na sagutin. Hindi siya sanay na hindi masunod. Hindi to ang usapan. Giit niya. Kasalan natin to. Tumingin si Adrian kay Rosa at saka muling humarap sa lahat. Buong buhay ko, sabi niya. Tinuro sa akin kung paano maging tahimik. Kung paano magmukhang buo, kahit may kulang. Huminto siya sandali, parang pinipigilan ng emosyon. Ngayon lang ako tumayo bilang anak, dagdag niya. At hindi ko yan ipagpapalit kahit kanino. Mahigpit niyang hinila si Rosa palapit sa kanya. Isang yakap. Hindi mahigpit, hindi dramatiko, pero puno ng kahulugan. Sa yakap na yon, parang bumawi ang lahat ng panahong nawala. Ang mga gabing mag-isa, ang mga tanong na walang sagot, ang mga birthday na walang yakap. Kung kahihiyan siya, malinaw na sabi ni Adrian habang yakap ang ina. Kahihiyan niya rin ako. Tahimik ang paligid. Na isang matandang babae sa hanay ng mga bisita ang dahan-dahang pumalakpak. Isa, dalawa, tatlo. Hindi malakas, hindi sabay-sabay, pero totoo. May ilang sumunod, may ilan namang nanatiling tahimik, nakayuko, nahihiya, o hindi pa rin matanggap ang nangyayari. Si Rosa ay umiiyak na, pero hindi na tulad kanina. Hindi na luha ng kahihiyan, luha na ng ginhawa. Anak, bulong niya,
Hindi ko inaasahan to. Ngumiti si Adrian, bahagya. Ako rin po, sagot niya. Pero matagal na tong dapat nangyari. Sa gilid, ang mga guard ay hindi na gumalaw. Walang imik, parang alam nilang may linya ng hindi dapat tawirin. Si Monica ay nakatayo pa rin, nanginginig. Lumapit siya ng isang hakbang, tapos ay huminto. Talagang pipiliin mo siya? Tanong niya. Halos pabulong. Sa harap ng lahat? Tumango si Adrian. Oo, mas pipiliin kong maging anak, dagdag niya, kesa maging asawa ng taong walang puso. Parang sinampalang hangin. Napaatras si Monica. Walang lumapit sa kanya. Walang humawak sa kamay niya. Ang mga bisitang kanina'y nakangiti sa kanya, ngayon ay nakatingin na sa iba. Sa harap ng simbahan, si Adrian ay tumayo ng tuwid. Hindi bilang groom, kundi bilang anak na sa wakas ay tumindig. Hinawakan niya ang kamay ni Rosa. Marahan, ngunit sigurado. Halika po, sabi niya. Hindi na kayo mag-iisa. At sa gitna ng ulan, sa harap ng simbahan na minsang nagsara ng pinto para sa isang ina, isang anak ang nagbukas ng sarili niyang mundo. Walang hiya, walang pag-aalinlangan, at walang balak umatras. Hindi pa rin makapaniwala si Monica. Nakatayo siya sa altar, mag-isa, hawak ang laylayan ng gown na ilang oras lang nakalipas ay simbolo ng tagumpay. Ngayon ay parang mabigat na damit na hindi niya mahubad. Hindi mo pwedeng gawin to. Pabulong niyang sabi, parang inuulit sa sarili. Hindi sa harap ng lahat. Pero malinaw na tapos na ang laban. Sa harap ng simbahan, unti-unting lumalayo ang mga tao. Sa altar, walang lumalapit kay Monica. Ang ina niya nakaupo sa gilid. Nakapako ang tingin sa sahig. Ang mga kaibigang kanina ay nakapaligid sa kanya. Nag-aayos ng belo, tumahanga sa gown ay unti-unti nang nagkalat. May nagkunwaring may tawag. May nagkunwaring may aayusin. Grabe, bulong na isa sa likuran. Hindi ko akalaing ganito. Ang sama ng tingin niya kanina. Sagot ng isa pa. Sa ina pala ng groom? Narinig iyon ni Monica. Tumigil kayo, sigaw niya. Bigla nanginginig ang boses. Napalingon ang ilan, pero mabilis ding umiwas ang tingin. Lumakad siya pababa ng ilang hakbang. Hawak ang gown at dumulas ang takong niya sandali. Muntik siyang madapa. Wala man lang lumapit para umalalay. Hindi niya naiintindihan. Sabi niya na halos umiiyak. Kasalanan ko to. Araw ko to. Tahimik ang simbahan. Walang sumagot. Nakita niyang salamin sa gilid ng altar. Isang full-length mirror na kanina ay pinagpraktisan niya ng ngiti. Lumapit siya roon. Mabagal ang hakbang, parang mabigat ang bawat galaw. Sa salamin nakita niya ang sarili. Magulo na ang buhok, basa ang gilid ng belo. Namumula ang mata. At sa likod ng lahat ng iyon ay galit. Hindi ako ang mali. Sabi niya sa refleksyon. Sila ang mali. Pero habang tinititigan niya ang sarili, may ibang bagay siyang nakita. Isang babaeng sanay kontrole ng lahat. Na hindi marunong tumanggap kapag hindi nasunod. May biglang sumiklab sa loob niya. Kahihiyan! Bigla niyang sigaw. Sabay lingon sa labas ng simbahan. Kahihiyan yan! May ilang napalingon. May ilan ang napatigil. Kung hindi dahil sa babaeng yan, patuloy ni Monica, nanginginig sa galit. Hindi mangyayari to. Pero walang pumalakpak. Walang sumuporta. Sa halip ay may isang matandang bisita ang tumayo. Tahimik pero malinaw ang tinig. Hindi kahihiyan ng maging ina, sabi nito. Ang kahihiyan ay ang mang-apak. Parang sinampal si Monica ng mga salita. Napaupo siya sa upuan sa gilid ng altar. Biglang bumigay ang tuhod niya. Hawak niya ang mukha niya. Umiiyak ng tuluyan. Hindi na pilit, hindi na maayos. Sa loob ng simbahan, patuloy ang pag-alis ng mga bisita. Ang ilang upuan ay unti-unting nababakante. Ang mga bulaklak ay nandoon pa rin. Pero wala nang saysay ang ganda.
Sa labas narinig niya ang ulan. Mas malinaw na ngayon. Mas malakas. Parang binubura ang lahat ng inaasahan niya. Lumapit ang kanyang ina. Dahan-dahan. Anak, mahina nitong sabi. Tama na. Hindi. Sagot ni Monica na umiiyak. Hindi pa tapos. Pero malinaw sa lahat na tapos na. Wala nang kasal, wala nang palakpakan, wala nang ngiting nakahanda. Sa salamin muli niyang tiningnan ang sarili. Ang galit sa mata niya ay unti-unting napalitan ng takot. Takot na mawalan ng kontrol. Takot na makita ang sarili niyang pagkukulang. At sa sandaling iyon, naiwan si Monica sa altar. Hindi bilang bride, kundi bilang babaeng kinain ng sariling yabang. Habang sa labas sa ilalim ng ulan, may isang ina at isang anak na magkasamang humaharap sa bagong simula. Malayo sa entablado, pero buo ang loob. At sa katahimikan ng simbahan, malinaw ang pagbagsak. Hindi ng kasal, kundi ng isang pagkakataong hindi kailanman natutong umanawa. Tahimik ang loob ng simbahan. Hindi na yung katahimikang puno ng tensyon, kundi yung katahimikang malinaw ang kahulugan. May desisyong nabuo at hindi na ito babaguhin. Nakatayo si Adrian sa gitna ng aisle. Sa harap niya ang altar na ilang oras lang nakalipas ay simbolo ng pangako. Sa gilid ng mga bulaklak ay nananatiling maganda, pero wala nang saysayang ayos. Sa paligid, ang mga upuan ay kalahating bakante na may mga umalis na. May mga nanatili para masaksihan ang huling mangyayari. Sa likod niya, nakatayo si Rosa. Tahimik, hindi humihingi. Hindi nakikialam. Pero malinaw sa mukha niya ang pagod. At ang takot na baka siya ang dahilan kung bakit masisira ang buhay ng anak niya. Anak, mahinang tawag ni Rosa. Kung dahil sa akin, lumingon si Adrian at ngumiti ng marahan. Hindi po dahil sa inyo, sabi niya. Dahil po sa katotohanan. Huminga siya ng malalim at saka muling humarap sa altar. Nandoon si Monica, nakaupo na ngayon. Hawak ang laylayan ng gown. Namumula ang mata. Sa tabi niya ang kanyang ina ay tahimik lamang. Parang pagod na ring lumaban. Adrian, tawag ni Monica na nanginginig ang boses. Pwede pa naman nating ayusin to. Hindi agad sumagot si Adrian. Tumingin siya sa paligid, sa simbahan na matagal nang kinilala bilang lugar ng panata at katapatan. Tumingin siya sa kisame, sa ilaw, sa mga simbolong nagsasabing panghabong buhay ang desisyon dito. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay niya. Hinubad niya ang wedding ring. May ilang napasinghap. May umusad sa mga upuan. Tahimik niyang tinitigan ang singsing sa palad niya. Makintab, mahal, at mabigat. Hindi sa bigat ng ginto, kundi sa bigat ng kahulugan. Inakala kong handa na ako. Sabi niya na malinaw ang boses. Inakala kong sapat ng pagmamahal para ituloy ang kasal. Huminto siya sandali, pero hindi pwedeng magsimula ang isang pamilya sa pagyurak sa isa pa. Lumapit siya kay Monica, inilapag niya ang singsing sa gilid ng altar. Hindi pa dabog, hindi may galit, parang paalam. Mas pipiliin kong maging anak. Sabi niya na diretso, kesa maging asawa ng taong walang puso. Parang huminto ang oras. Napaluhod si Monica sa upuan, nanginginig. Hindi mo pwedeng gawin to. Ulit niya na mahina. At hindi ganito ang pangarap ko. Hindi rin ganito ang pangarap ko. Sagot ni Adrian. Pero ito ang tama. Tumalikod siya sa altar. Lumapit siya kay Rosa at inabot ang kamay nito. Marahan at parang ayaw niyang masaktan pa ang ina na matagal nang nasaktan. Halika po, sabi niya. Adrian, tawag ng isang kamag-anak mula sa gilid. Sigurado ka ba? Tumango si Adrian. Oo. Naglakad silang magkasama. Isang anak na umaakay sa ina palabas ng simbahan. Sa bawat hakbang may mga matang sumusunod. May mga bulong, may mga taong tumayo. May mga nananatiling nakaupo. Sa pintuan, huminto si Adrian sandali.
Tumingin siya pabalik sa loob. Sa altar, sa mga bulaklak, sa buhay na iniwan niya. Hindi siya nagsisi. Hinawakan niyang kamay ni Rosa ng mas mahigpit. Salamat. Mahina niyang sabi. Sa ano? Tanong ni Rosa na nanginginig. Sa paghihintay at sa pagmamahal. Binuksan nila ang pinto. Sumalubong ang ulan. Malakas, malamig, totoo. Hindi tulad ng loob ng simbahan na puno ng dekorasyon. Sa labas, walang ilusyon, pero may laya. Habang lumalabas sila, dahan-dahang nagsara ang pintuan ng simbahan sa likod nila. Isang tunog na malinaw ang kahulugan. Tapos na. Sa labas ay may ilang bisitang nakatayo pa rin. May mga taong tumingin sa kanila. May respeto na ngayon. May hiya, may pag-unawa. May isang matandang babae ang lumapit kay Rosa. Inay, patawad, sabi nito. Okay na. Ngumiti si Rosa ng marahan. Naglakad sila palayo sa simbahan. Walang limousine na naghihintay. Walang banda, walang palakpakan. Pero may isang bagay na matagal nang nawawala. Kapayapaan. Sa ilalim ng ulan, sa gitna ng mga patak, na parang naglilinis ang lahat, malinaw ang desisyon na Adrian. Hindi ito pagtakas, hindi ito pagkatalo. Ito ang unang beses na pinili niya ang tama. Kahit na masakit, kahit magastos, kahit mag-isa. At sa huling sandaling iyon, habang papalayo sila, malinaw ang direksyon ng kwento. Hindi sa altar, kundi sa tahanang hindi na muling isasarang pinto para sa isang ina. Tahimik ang umaga. Hindi yung katahimikang malungkot, kundi yung kapayapaang klase. Yung may hangin na dumadaan sa bintana. May liwanag na dahan-dahang pumapasok sa loob ng bahay. Sa kusina, may mahinang tunog ng mantika sa kawali. Nakatayo si Rosa sa harap ng kalan. Suot ang simpleng damit pambahay. Hindi ito mamahalin, hindi rin bago, pero malinis, maayos, at komportable. Hawak niya ang sandok. Maingat na hinahalo ang ulam. Isang simpleng ginisang gulay. Ngumiti siya. Hindi dahil perpekto ang buhay, kundi dahil tahimik na ang puso niya. Ilang buwan na ang lumipas mula nung araw na umulan sa harap ng simbahan. Mula nung itinaboy siya. Mula nung natagpuan siya ng anak na matagal niyang iniyakan sa bawat gabi. Ngayon, nasa loob na siya ng bahay ng anak niya. Hindi mansyon, hindi rin barong-barong. Isang tahanan. May maliit na hardin sa labas. May mesa sa kusina. May mga retrato sa dingding. Ilan doon ay kuha nila ng magkasama. Hindi perpekto ang kuha, pero totoo ang ngiti. Ma, tawag ni Adrian mula sa sala. Napalingon si Rosa. Parang saglit siyang natigilan. Kahit ilang beses niya nang narinig ang salitang yon, may kakaibang kiliti pa rin sa dibdib niya. Oh, sagot niya. Handa na bang pagkain? Tanong ni Adrian, papalapit sa kusina. Suot ang simpleng t-shirt at pantalon. Wala na ang suit, wala na ang bodyguards. Anak lang. Konti na lang, sagot ni Rosa. Umupo ka muna. Tumango si Adrian. Naupo siya sa mesa at pinagmasdan ng ina habang nagluluto. Tahimik lang siya. Pero malinaw sa mata niya ang isang bagay. Contentment. Minsan hindi pa rin siya makapaniwala na ang babaeng minsang itinaboy sa gate, nadapa sa ulan at tinawag na kahihiyan. Ngayon ay ang tao na naghihintay sa kanya tuwing umaga. Na ang salitang wala kang inay na palitan ng kumain ka na ba? Inilapag ni Rosa ang plato sa mesa. O siya, kain na. Salamat po, sagot ni Adrian. Kusa, walang arte. Napangiti si Rosa. Hindi mo na kailangang magpo sa akin. Ngumiti rin si Adrian. Nakasanayan ko na. Habang kumakain sila ay walang engrandeng usapan. Walang drama, simpleng tanong lang. Kamusta ang tulog mo? Ayos naman. Masarap ba? Oo. At sa pagitan ng mga tanong na yon, unti-unting napuno ang mga taon ng katahimikan. Matapos kumain, nagpligpit si Rosa. Tumayo si Adrian para tumulong. Pero agad siyang sinaway. Ako na to, sabi ni Rosa. Umupo ka lang.
Napahinto si Adrian. Lumapit siya sa likod ng ina. Ma, tawag niya ulit na mas mahina. Tumigil si Rosa sa ginagawa niya. Dahan-dahang yumakap si Adrian mula sa likod. Hindi biglaan, hindi mahigpit. Isang yakap na parang matagal niyang inipon. Napapikit si Rosa. Hindi siya nagsalita. Hindi niya tinanong kung bakit. Hinawakan lang niya ang kamay ng anak na nakayakap sa kanya. Salamat, bulong ni Adrian, sa paghihintay, sa hindi pagsuko. Huminga ng malalim si Rosa. Salamat din, sagot niya, sa pagbalik. Naghiwalay sila ng yakap. Tahimik pero buo. Sa labas may dumaan na tricycle sa kalsada. Saglit na napatingin si Rosa sa bintana. Hindi na masakit, hindi na mabigat. Isa ang alaala na lang. Ma, sabi ni Adrian, gusto mo bang sumama sa akin mamaya? Maglalakad lang tayo. Tumango si Rosa. Gusto ko. Lumabas sila ng bahay ng magkasabay. Walang nagmamadali. Walang kailangang patunayan. Sa bawat hakbang may mga kapitbahay na bumabati. May ilan na kilala si Adrian. May ilan na hindi. Pero walang importansya. Mas mahalaga ang kamay na hawak niya. Isang kamay na matagal niyang hinahanap. Isang kamay na hindi niya bibitawan. At sa gitna ng simpleng umagang yon, malinaw ang isang katotohanan. Hindi na sila kailanman maghihiwalay. Hindi na bilang hiwalay na mundo, isang bilyonaryo at isang mahirap, kundi bilang isang pamilya, isang ina, isang anak. At isang tahanang sa wakas ay bukas, walang gate, walang pagtaboy, at walang ulan na kayang magpalayo sa kanilang muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.